Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day mga ka-AI! Mabuhay! Welcome sa isa na namang exciting na episode ng AI Talks with the Voice Master, kung saan tayo'y nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng teknolohiya, ng tao, at ng talento na nagbibigay buhay sa mundo. Ako po si Pocholo De Leon Gonzales, ang Voice Master ng Pilipinas, isang boses na hindi lang nagsasalita, kundi nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa gitna ng mabilis na pagbabago ng Artificial Intelligence. Ngayon, bakit mahalaga ang matuto tayo ng AI? Hanggang maaga pa? Simple lang mga kaibigan, mga ka-AI. Ang AI ay hindi na distanteng alaala sa sci-fi movies. Ito na ang kasalukuyan at kung hindi tayo mag-a-adapt ngayon, baka mapag-iwanan tayo sa kinabukasan na naghihintay na. Isipin nyo nung electricity pa lang, 46 years ang lumipas bago ito umabot sa 1/4 ng mga tahanan sa Amerika. Ang internet, 7 taon lang. Pero ang ChatGPT, 5 araw lang. Mabilis na mabilis ang pagbabago at bawat araw na hindi natin natututunan kung paano gamitin ito, mas lumalaki ang panganib na mawala ang trabaho natin sa mga algorithm na hindi natin nakikita. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ng isang napakainit na reality check. Kung wala ka ng trabahong to pagsapit ng 2030, nako, lagot ka. Hindi ito para takutin kayo ha. Ito ay para magbigay ng liwanag para maintindihan natin na ang pag-aaral ng AI ngayon ay hindi option, kundi kinakailangan para hindi tayo maging dinosaur sa panahon ng meteor. Ha? Kaya manatili kayo hanggang dulo kasi may mga tips at playbook ako na makakatulong sa inyo para hindi lang makaligtas, kundi umunlad pa. Kaya tara na! Simulan na natin! Bang! This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Ayan, alam nyo ba mga ka-AI? Ngayon na mas maraming tao ang nakikipag-usap sa AI kaysa sa doktor, abogado o therapist nila, at bawat araw na buwan, dumodoble ang bilang ng mga gumagamit nito na walang katulad, no? Ito yung bagong meteor sa ating panahon, pare, mga ka-AI. Noong araw, ang mga dinosaur ang nawala dahil hindi sila nag-adapt. Ngayon, ang mga trabahong hindi marunong mag-evolve ang susunod. Tingnan nyo ha, libu-libong kumpanya na ang gumagamit ng AI para palitan ang tao. Sa manufacturing, bawas na ng 78,000 trabaho ngayong taon pa lang ha. Sa finance, 18,000 na rin. Ayon nga sa Goldman Sachs, mahigit 300 million trabaho ang mawawala sa buong mundo bago mag-2030. Mas marami pa yon kaysa sa populasyon ng Amerika. Pero teka, hindi ito puro masama ha. Bawat krisis may oportunidad. Ang tanong, ikaw ba ang mawawala o ikaw ang lalago? Simple ang AI test na dapat ninyong sagutin. Kaya bang gawin ng AI ang trabaho mo? Mas mabilis, mas mura at mas epektibo kaysa sa'yo? Kung oo, nako, lagot ka na. Hindi na importante kung ilang taong kang nag-aral o kung gaano karaming certificate meron ka. Wala nang kwenta yung mga certificate na yan. Kung pattern-based o paulit-ulit, kaya ng algorithm yan. Tignan mo ha,
AI na ang nag-a-account, nagre-review ng legal documents, nag-handle ng customer service at nagmamanage ng projects. Isang click mo lang, tick! Gawa na ang report na dati ay ilang araw pa ang ginagawa ng tao yan, no? Kaya kailangan natin ng AI adaptability. Hindi dapat matakot kundi matuto mag-utilize. Hindi pwedeng maging matigas ang ulo na sa bagong teknolohiya kasi baka bukas ikaw na ang luma. At para maunawaan natin ito, magkukwento ako ng dalawang kumpanya na nagbigay lesson sa akin. Ano yon? Una, ano yung Kodak, tama, camera, at Adobe. Wow, yan yung ginagamit natin, parang Photoshop, Adobe Audition, Premiere, di ba? Kung titignan mo, parang sila yung mananatili eh. Una, Kodak. Alam niyo ba na sila ang unang gumawa ng digital camera noong 1975? Oo, tama. Isa sa kanilang engineer ang nag-invent niyan, nag-invento niyan. Pero nung ipakita niya sa mga boss, tinawanan lang siya. Sabi mo na, huwag mo ipakita yan, baka masira ang negosyo natin sa film. Yun nga. Sa halip na yakapin ang future, nilibing nila ito. At noong 2012, ano nangyari? Bankrupt na sila! Sobrang sakit, di ba? Kontrolado nila ang 90% ng film market noon. 140,000 employees valued sa 28 billion noong 1996. Pero dahil sa pagiging short-sighted, nawala lahat. Samantalang si Adobe, total opposite. Nung dumating ang AI, hindi sila tumakbo, hindi sila natakot. Abay, niyakap nila ito. Nilagay nila ang AI sa Photoshop at Illustrator tulad ng Firefly tool. Ngayon, habang ang iba natatakot sa AI-generated art, si Adobe ang kumikita ng bilyones. Ang stock nila 5 beses na lumaki mula 2020 ha. Ang lesson, kung hindi mo sisirain ang luma mong paraan, gagawa ng iba o gagawa ang iba ng ganyan o AI para sa'yo. At ito ang dapat nating iwasan. Maghintay hanggang 2030. Ang unang alon ng AI ay dumating na. Retail, hospitality, manufacturing, oil, finance. Sa US, 350,000 cashiers na ang nawalan ng trabaho mula 2020 dahil sa self-checkout at AI systems. Sa fast food tulad ng Wendy's, AI na ang nag-handle ng 86% ng orders. McKinsey ang nagsabi niya na halos 1/3 ng US workers ang kailangan mag-switch ng occupation by 2030. Kaya ngayon pa lang, magplano ka na kapatid, ka-boses, ka-AI. Ayan. Bakit ganito? Kasi ang AI ay master ng pattern recognition. Kung paulit-ulit ang gawain tulad ng cashier, data entry, call center, accounting, kaya niyang gayahin lahat yan, mas mabilis pa at mas tama, mas tumpak. Ito, tingnan nyo si Elon Musk sa Tesla. Hindi na sila gumagamit ng laser sensors. Camera at AI lang para makita ang daan, kotse at tao. Billions of miles ang data na ginagamit nila para i-train ang systems nila. Alam nyo ba yon? Kung kaya ng AI mag-drive ng 100 kilometers per hour, ano pa kaya ang desk job mo? Truck drivers, journalists, lawyers, middle managers, lahat kayo vulnerable. Kahit kami mga voice talent, wala nang trabaho. Mga voice-over talent, tapos na ang karir. Autonomous trucks na dumarating, AI articles na sumasabog, legal research na automated, at ang data, lahat ng ginagawa natin, tulad ng tweets, email, transactions, ginagamit yan para i-train ng AI. So, ayaw mo man o gusto mo. Kaya kung pattern ng trabaho mo, AI ang papalit. Pero bago kayo ma-depress, huminga muna kayo. Hindi ito ang end of the world. Ito ay bagong chapter. Noong 1800s, tignan niya, may knocker-uppers. Mga tao na kumakatok sa bintana para gisingan ka. Nawala yan nung nagkaroon ng alarm clock. Mga ice cutters naman nung wala pang ref, naghahatid ng yelo mula sa ilog. Refrigerator, goodbye. Diba? Industrial Revolution. Handloom weavers na nawala, pero lumitaw ang factories nung shipping global trade. Electricity lamp lighters out, pero electricians, radio operators, tech sector come in. Ito ang creative destruction. May nawawala, may lumalabas na maganda. Ngayon, ang AI ang driver niyan. O ngayon, paano maging future-proof?
Ito, bigyan ko yan ng, ng mga opportunities. So, ano ang mga bagong trabaho na darating? Una, AI builders at architect. Demand para sa machine learning specialist ay tumaas ng 75% mula 2020. Alam nyo ba ako, isa sa mga trabaho ko, kwento ko mamaya. Ito, hindi kailangan ng PhD. Prompt engineers na ang mga taong marunong mag-command sa AI para sa best output. Sa game development man o design, AI ang nagpapabilis pero tao pa rin ang nag-fill ng gaps. Pangalawa, cybersecurity at AI safety. $200 billion ang spending by 2030 para labanan ng AI hacks at deepfakes. Kailangan ng tao para i-align ang AI na hindi maging slave master. Pangatlo, energy at clean tech. Wind turbine technicians growth 45% this decade. Solar, nuclear, grid optimization, AI ang tutulong pero tao ang mag-i-install at mag-maintain. Healthcare at biotech din. AI yung nagkakat ng drug discovery mula 6 years to 18 months. No? Remote surgeries na, new jobs sa longevity research. At entrepreneurs na gumagamit ng AI, solopreneurs na gumagawa ng agencies with just tools like Jasper, earning 40% more sa Upwork. Skilled trades tulad ng electricians, mechanics, mental health counselors, robotic engineers, farmers with AI hardware, creative arts din, performers, artists na may proof of humanity para sa niche audience. Ang key sectors na mag-e-expand dahil sa AI o kung saan kailangan ng empathy, trust at dexterity. At ayon sa PwC, AI exposed sectors ay 3 times revenue growth, 56% wage premium. Wow. Alam niyo itong mga pinagsasabi ko? Grabe. Kung hindi tayo ready bilang mga tao, lalo na itong gobyerno natin, alam nyo, kawawa tayo. No? Mapag-iiwanan talaga tayo. Lalong-lalo na ng mga bansang may mga data centers. Kasi tayo, wala tayong data centers sa Pilipinas. Kung meron man, sobrang liit lang ang capacity niya. No? At mga private sector lang din ang nakikinabang, hindi public. So ito yung survival playbook natin. Ngayon, ito ang Voice Master AI survival playbook para sa inyo. Una, i-audit ang trabaho mo. Paulit-ulit ba yan? Kung oo, mag-upskill na sa AI tools. Alam nyo, ngayon, kagagamit ko lang ng kasi dito sa Pilipinas, wala pa yung Sora 2. Pero ako meron na. At kung gusto niyo magkaroon ng Sora 2, I can give you, may code ako kasi hindi siya pwedeng gamitin kung walang code. At hindi rin pwede sa Pilipinas. So, kailangan nyo ng VPN na nasa Amerika yung VPN mo para magamit mo yung Sora 2. Alam nyo yung mga tatamaan trabaho nito, napakarami. Una-una, writer. Pangalawa, director. Pangatlo, artista. With mga cameraman. Kasi, sobrang pagaling na ng pagaling ngayon ng mga video eh. Like itong AI Talks, lahat tong napapanood nyo dito, karamihan. Almost all, AI generated po yan. So wala kaming kasalanan dyan dahil kami ang gumagamit. Sabi nga, hindi ka mawawalan ng trabaho sa AI dahil ang AI naman, hindi naman tao yan eh. Mawawalan ka ng trabaho dun sa mga taong gumagamit ng AI. Okay? So, dito sa AI Talks, magtulungan tayo ha. Okay? So, yung gawin mo, mag-enroll ka sa course. Soon, magkakaroon pala ako ng AI Mastery Program. Mag-master ka lang ng one tool, no? Move early para ma-unlock ang early adopter advantage mo. Tulad ko, alam niyo ba 2010 pa lang, nag-AI na ako. Nag-exist na yung mga Jasper AI. Naintindihan ko na yan. Tapos, yung mga AI noon, yung mga... Kasi na-invite ako noon na mag-voice sa AI. Ang problema ko noon, ay oras ko, no? So, binigay ko siya sa ibang tao. Malaki din yung bayad doon. Kaya lang, during that time, di ko feel yung AI. Yung parang pumunta sa kanto, narito na kami. Yung tonal ba? May, kumbaga parang sing-song pattern. Ngayon, because of my work with 11 Labs, sobrang gumaling ang Filipino AI. O kung gusto mo ng ng libreng credits,
subscribe ka lang sa AI Talks with the Voice Master. Ang dami kong pinamimigay ng mga libre dyan, ng mga, di ba, mga opportunities din. Alright? So, pangalawa, we must build wealth. Hindi lang pang survive to May 3 pillars. Maging builder, gumawa ng negosyo with AI leverage tulad ng AI startups na 100 ARR in 2 to 3 years. Side hustles for cash flow, freelance with AI, outproduce teams at own assets, invest sa S&P 500. 6.5% annual return above inflation. Ayan. At ang compound interest ng 8 Wonder, yung compound interest, ang 8 Wonder. Huwag hayaang nakawin ng inflation ng pera mo. Alam nyo, pag sinabi mo inflation, yung pera mo ngayon, pag dating ng 5 taon, wala nang halaga yan. Totoo yun. Parang yung binili kong bahay, no? Nabili ko lang siya noon for 6 million. Ngayon, dahil sa inflation, 30 million na siya. Ganon kalaki yung diferensya, no? Pangatlo, unahin ang pagiging tao. Ito yung hindi kaya ng AI, empathy, creativity, at connection. Yan ang yung connection, no? Katulad yan, connection natin. Yan ang AI proof. Kahit gaano kagaling ang AI, hindi pa rin matatalo ang puso nating mga tao. Itong mga pinag-uusapan natin, mabilis na to, kaya ako, ginagawa ko to as a volunteer. Maraming salamat nga pala sa Radyo Pilipinas sa pagbibigay ninyo ng oportunidad na makarating ang AI sa bawat Pilipino. Baka kaya hindi po ito katapusan ng tao, no? Ito ay evolution ng pagiging tao. Hindi ang pinakamalakas o pinakamatalino ang mananatili, kundi ang pinaka-adaptable. Kaya ngayon pa lang, audit your skills, adapt to change, build something new, and own your own future o own your future. Yan, habang natatakot ang iba sa bagyo ng AI, nakatatapos nga lang pala ng bagyo talaga at ng lindol sa Cebu. Tayo ay mga malikhaing Pilipino. Alam nyo, ito, isa rin sa mga issue ko ngayon, no? Masyado nagfo-focus ang ilang sektor at ilang departamento ng gobyerno sa mga, alam mo yon, sa mga repetitive work like animation, gaming. Nagpa-fund pa dyan. Parang sayang yung pera, no? Dapat mag-focus na lang sa AI development. Kasi imagine mo yung animator, bago niya magawa ang 1 minute, baka 1 buwan yan. Samantalang AI, 1 second, 1 minute, kaya yan. Yung 1 minute, kaya gawin ng in 1 minute o hanggang 5 minutes na dapat ginagawa sa 1 buwan. So mamaya makakasama natin ang mga iba't ibang mga guest natin dito sa AI Talks with the Voice Master, AI and personal. Yan. Kasama natin, syempre, ang mother of e-commerce law sa Pilipinas, Miss Janet Toral. Makakasama natin siya at na-interview natin siya. At syempre, ang kauna-unahang mga AI reporters na si Ira at si Ivan. Makakasama din natin. At marami pa tayong mga AI 101 na matututunan natin. No? So, magbabalik po tayo. Panoorin natin ang mga susunod mga segment dito lang po sa The AI Talks with the Voice Master. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day! Mabuhay! Welcome to AI 101 with the Voice Master. Today, let's talk about one of the biggest fears in the workplace. Papalitan ba tayo ng AI? Let's be real, maraming kabado ngayon, lalo na yung mga empleyadong biglang natanggal dahil sa company restructuring, cost optimization, o digital transformation. Pero sa likod ng mga magagandang salitang yan, isang simpleng katotohanan ang nangyayari. AI is here and it's shaking things up, mo. Microsoft, Intel, pati malalaking IT companies sa India, nagbawas ng libo-libong empleyado. Ayon sa Goldman Sachs, hanggang 300 million jobs ang pwedeng mapalitan ng AI bago mag-2030. That's 18% ng global workforce. Pero teka, bago kakabahan, tandaan mo, AI might replace some tasks but never your purpose. Ang kakayahan ng AI is fast, efficient, and never gets tired. Kaya nitong mag-analyze ng data, mag-translate ng languages, at mag-recognize ng patterns ng mas mabilis kaysa tao.
kung trabaho mo ay paulit-ulit, predictable at may malinaw na rules, delikado ka talaga. Kasi para sa AI, laro lang yan ng logic at pattern recognition. Pero hindi lahat ng trabaho ay tungkol sa logic. May mga bagay na kahit gaano pa katalino ang makina, hindi niya kayang kopyahin. Emosyon, empathy at creativity. Jobs like teaching, counseling, art and storytelling, these are fueled by heart, not just code. AI can process but it can feel. AI can mimic but it can't truly imagine. AI can replicate but it can't care. Alin ang mga delikadong trabaho? Noon, machines replace physical labor. Ngayon, AI is starting to replace mental labor. Accounting, law, engineering, even writing. Dating untouchable. Ngayon, binabago na rin ng AI. Chatbots are taking over customer service. Self-driving trucks are changing logistics at basic coding, data entry at admin work. Kaya na ng AI gawin yan in seconds. Pero may mga trabahong matatag pa rin. Yung may puso at totoong pakikipag-ugnayan sa tao. Childcare, teaching, nursing, therapy, these need empathy and a human touch. Ang bagong trabaho sa panahon ng AI pero hindi puro malas ang dala ng AI. AI also creates new roles. AI engineers, prompt designers, data ethicists, voice dataset creators, and AI managers. Mga trabaho na dati hindi natin alam pero ngayon milyon-milyon na ang demand. Ang tanong, handa ka ba? Paano ka magiging future-proof? Simple lang, adapt. Don't resist. Kung lalabanan mo ang AI, talo ka. Pero kung gagamitin mo ito, panalo ka. Unang hakbang, alamin kung ano ang kaya at hindi kayang gawin ng AI. Pangalawa, gamitin ito sa mga paulit-ulit mong gawain para mas ma-focus mo ang sarili mo sa creativity. Hayaan mong AI ang gumawa ng boring at ikaw ang gumawa ng meaningful. Mag-practice gumamit ng AI tools, image generators, voice clones, video creators, text assistants. At kung gusto mong tumibay ang karir mo, magpa-certify sa AI skills. Hindi mo kailangang maging programmer. Kailangan mo lang maging AI literate. Ang mensahe ko sa iyo, huwag kang matakot. AI isn't a monster, it's a powerful tool. Ang tunay na delikado ay yung mga taong ayaw matuto. Remember this, AI won't replace you, but someone who knows how to use AI will. Sa huli, tandaan mo, ang pinaka-importanting intelligence ay hindi artificial, kundi authentic. Yung galing sa puso, may values at malasakit sa kapwa. Ako si Pocholo, the Voice Master Gonzales, at ito ang AI 101. Pinapatunayan natin na ang kinabukasan hindi dapat katakutan, kundi paghandaan. Stay curious, stay creative, and stay human. Dahil sa panahon ng AI, ang may puso, siya ang tunay na panalo. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzales. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI.
Mga ka-AI, ito na ang balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at mas kwela, pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito ang mga headline ngayong linggo. Tesla Optimus versus Unitree, G1. Nagsimula na ang labanan ng mga robot. DeepSeek returns, bagong breakthrough sa AI efficiency. Shape-shifting robots. Pinawaw ang mga siyentipiko. Sora 2, binago ang realidad. Claude's Sonnet 4.5. Ang AI na hindi napapagod. AI, actress Tilly Norwood, gumugulo sa Hollywood. Umpisahan natin sa showdown ng AI robots. Sa pinakabagong demo ng Tesla Optimus Gen 3, ipinakita ni Elon Musk ang robot na marunong mag-stretch, magbalanse at kumilos na parang tao. Lahat autonomous, walang operator na nagmamando. Pero hindi rin nagpapahuli ang Unitree G1 mula China. Kahit ibagsak or itulak, bumabangon pa rin. Sa presyong $16,000. Abot kaya na ito ng mga laboratorio at maging ng mga estudyante. May humanoid robot na sila. May kontrobersya lang, may balitang nagsisend ito ng data pabalik sa China. Habang usap-usapan ito, plano naman ni Musk na mag-deploy ng 10,000 Optimus units sa Tesla factories. Dalawang magkaibang approach, dalawang bansa. Tesla gusto ng robots na kayang mag-isip tulad ng tao. Unitree naman robots na matibay at matatag gaya ng tao. Sa laban ng talino at tibay, mukhang tabla muna. Bumalik ang Chinese AI company na DeepSeek at muling ginulo ang industriya. Ang bagong modelong V3.2X ay gumagamit ng Sparse Attention System, kaya't 50% mas mura at mas mabilis kumpara sa ChatGPT o Claude. Kasabay nito, may malalaking balita rin sa global scene. Ang OpenAI Sora, umakyat bilang #1 app sa Apple Store. Si Sam Altman nagplano ng revenue sharing para sa mga creators. Si Mira Murati naglunsad ng bagong platform na Tinker, isang open playground para sa gustong gumawa ng sariling AI. Sa corporate world, IBM Granite 4.0 ay nagpakitang gilas sa 70% memory efficiency. Ang mensahe, hindi na paramihan ng laki ng model, kundi pagalingan sa paggamit. Sa UC Berkeley, nakagawa sila ng shape-shifting robots, kayang magbago ng hugis depende sa task. Isang robot pwedeng maging kamay, pa o gear, parang transformer pero totoong prototype. Gamit ang genetic algorithm, natututo itong mag-optimize ng sarili. Mas konti ang parts, mas matalino ang galaw. Sa China, may soft robot na 8 mg lang ang bigat pero kaya magbuhat ng doble sa bigat nito. Sa Korea naman, ipinakilala ang humanoid na CoPX na natututo sa totoong mundo. Sa mga robot competitions sa Seoul may AI archery, robot soccer at exoskeleton races. Nakakatuwa pero nakakatakot din. Dati, alaga ng tao ang mga robot, ngayon kasabay na natin silang nakikipaglaro. Sora 2 ng OpenAI binura ang linya sa pagitan ng real at AI. Pwede mo nang i-insert ang sarili mong mukha at boses sa pelikula. Isang cameo feature na literal na ikaw sa kahit anong movie. Marami ang nabigla sa sobrang realism. Pati si Sam Altman, ginawang meme, lumabas sa Skibidi Toilet, anime, at kahit South Park. Nakakatawa, pero may seryosong issue. Dahil default na naka-opt-in ang content sources, kahit hindi ka pumayag, pwedeng magamit ang likeness mo. Tinawag ito ng ilan na the death of copyright. Sa kabila ng kontrobersya, Sora 2 nagbukas ng bagong panahon ng storytelling. Hindi na imagination lang,
Imagination turned real video na. Anthropic's Claude Sonnet 4.5, isang AI developer na literal na di napapagod. Kayang gumawa ng app, mag-code, at mag-debug ng 30 oras tuloy-tuloy. May built-in memory, context awareness, at real-time coordination. Sa bagong Agent SDK, pwede ka nang gumawa ng sariling AI assistant na marunong mag-organize ng tasks mo. Isang Claude na programmer, secretary, researcher, lahat-lahat. Pero tanong ng mga analyst, kung kaya nang palitan ng AI ang buong department, saan pupunta ang tao? Ang sagot, kung di mo kayang lampasan ang bilis ng AI, gamitin mo ang bilis nito para sa sarili mong advantage. Kilalanin si Tilly Norwood, ang bagong it girl ng Hollywood na hindi tao. Isang 100% AI-generated actress, may Instagram, screen test, at pati brand endorsements. Pero marami ang kinilabutan. Si Emily Blunt nagsabing, "That's scary." Si Simulio naman, "Unfair advantage. She's built from thousands of real actors." Depensa ng creator, si Elaine van der Velden, "Tilly is not a replacement. She's digital art." Pero ironic, dahil minsan din niyang sinabing gusto niyang gawing next Natalie Portman si Tilly. Nagbabala ang SAG-AFTRA. Creativity must remain human. Pero habang ginagamit na ng fashion brands tulad ng Guess at J. Crew ang AI models, mukhang hindi lang artista ang mawawala ng trabaho, pati model, influencer at extra. Si Tilly, patunay na dumating na ang unang immortal star ng Hollywood. Ka-AI, narinig ninyo ang mga balitang magbabago ng hinaharap mula quantum breakthroughs, AI governance, brain-like models, safety regulation, developer empowerment, hanggang sa light-powered computing. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI voice master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghatid ng totoo, makabago at makataong balita katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hi everyone, I'm Janet Toral. I'm a writer, trainer, and speaker and coach on various topics including e-commerce, digital marketing, leadership, and recently on topics like artificial intelligence and freelancing too. Nagsimula akong gumamit ng AI siguro mga 2 years ago. Tama ba? 2 years ago nung unang lumabas si ChatGPT. At that time, parang sinubukan ko lang siya kung paano ko mai-improve yung aking mga graphics sa Canva, no? And then later on, yung paano ko siya magagamit para ma-improve yung aking mga article writing. So, of course, it's a big relief kasi dati ang tagal-tagal magsulat, di ba? Pero ngayon, ang sarap dahil meron kang ka-brainstorming, meron kang nakakatulong na mag-further develop ng mga ideas mo, at saka pwede mo rin siyang gamitin kung halimbawa gusto mo i-check, baka mamaya ma-misinterpret yung sinulat mo o kaya may mga ma-miss ka ng mga areas, di ba? Actually, yung AI ngayon, it has helped me in my daily life. Talagang halos ginagamit ko na siya sa maraming bagay, no? Apart from writing, ka-brainstorming ko rin siya kapag gumagawa ko ng mga research presentations, sa pag-prepare ng aking mga speaker notes. Pati sa BNI, nagagamit ko siya pag nauubusan ako ng ideas kung paano ko gagawin yung aking weekly presentation. Pati na rin yun sa mga contracts, sa mga agreements.
At kapag nag-analyze ako ng data, kapag nag-review ako ng mga multiple data tables, so kahit paano nagagamit ko rin siya to process the content better. Kaya malaking tulong talaga siya. And of course, nagagamit din natin siya sa mga videos, sa 3D product design, sa pag-optimize ng logistics, routes, sa paggawa ng mga data dashboard. Talagang grabe, sobrang dami niyang gamit. No? Marami akong gustong i-share to the public about AI. And I think that's the reason kaya sinulat ko yung librong Smarter with AI. Kasi ang naisip ko, like me, no, I started not so confident in how to use it. And I'm sure there are a lot of people who feels the same. So siguro wag silang matakot mag-experiment. Mag-ikant lang sila kapag nag-share sila ng information. Wag din sila basta-basta magsa-sign up sa mga kung anong tools kasi baka mamaya may mga gumagawa na rin ng mga fake sites para makakollect ng information tungkol sa atin o makakollect ng sensitive data tungkol sa atin. So, don't hesitate to ask for help, ask for advice from other people on how they use it. AI can help people in a lot of ways, no? Pagdating sa education sector, syempre kung hindi ka magaling mag-Filipino, pwede mong gamitin yung mga OCR features na ngayon ng AI para kunan siya ng picture tapos pa-translate mo in other languages, di ba? So, ganun din. If you've seen materials written in other languages and you would like to be translated to Filipino or to English for better understanding, magagawa mo rin siya. Pagdating sa business, actually, halos lahat ng ginagawa mo sa business, from marketing, communications, product development, product design, financial analysis, magagamit mo siya para tulungan kang mapabilis pa yung ginagawa mo. Pagdating naman sa everyday living, of course, no, kapag halimbawa kailangan mo mag-aral ng first aid, pwede ka mag-research, di ba? Kapag halimbawa gusto mong mag-experiment ng recipes, pwede ka rin mag-research. Planning for a vacation, planning for a trip, o kaya meron kayong mga topics na gustong i-explore, you can also use the platform to learn more about it. My final message or advice sa mga nanonood ng video ito o nakikinig sa atin about embracing AI, siguro maging responsible tayo in using it. Minsan nakaka-overwhelm yung mga platforms like kung paano natatransform yung mga itsura natin, paano nagki-create ng certain level of illusion, and you can even create avatars of not real people, no? Pero siguraduhin natin na gamitin natin to ethically at wag tayo misinform ng tao. Maging responsible tayo with the way you use it. Thank you for watching. Ako si Mon Ibrahim. Ako ngayon ay isang retiree. Dati ho akong undersecretary ng Department of Information and Communications Technology. Ngayon po ako ho ang Vice Presidente ng Analytics and AI Association of the Philippines. At isa rin akong manunulat. Meron akong regular opinion column every Tuesday tuwing Martes ho sa Manila Bulletin. Ako ay nag-umpisang gumamit ho ng AI, matagal-tagal na rin ho. Alam niyo ho ba na tuwing gagamit ho tayo ng Waze o gagamit ho tayo ng mga ibang ating mobile apps ngayon, karamihan ho dito ay gumagamit na ho ng AI nang hindi ho natin alam. Kasama na ho dyan yung paggamit ho ng Google at paggamit ho ng Gmail. Ngunit ang paggamit ko ho ng AI sa aking trabaho ay nagsimula po ito nung lumabas po yung tinatawag nating ChatGPT noong September 2021. Ang katotohanan nga po ay ako ho ang kauna-unahang manunulat na naglabas ng isang article sa dyaryo
na 100% hong gawa ng AI. Ito naman ho sinabi ko sa lahat ng aking mga tagasunod na at ito ho'y nangyari nung Enero nung bagong taon ho ng taong 2022. At magmula ho noon, parati ko na ho akong gumagamit ng generative AI na tinatawag sa lahat ho ng aking mga ginagawa, hindi lang sa aking pagsusulat, pati na rin ho sa aking paggawa ng mga speeches, pagre-research, yung iba pang bagay katulad ng paggagawa ng data analytics, ginagamitan ko na rin ng AI yan. At hindi lang ho ChatGPT ang ginagamit ko, gumagamit din ho ako ng iba-iba, katulad ho ng Gemini na ito ho yung AI, generative AI ho ng Google, at Perplexity, yung ginagamit ko rin yung Copilot ng Microsoft, at depende ho sa gusto kong gawin, iniiba-iba ko ho ang mga ginagamit kong mga AI tools. Ito ay isang malaking tulong, at hindi ko ho ma-imagine ang buhay ko nang hindi ho ako gumagamit ng Waze, nang hindi ho ako bumibili ho sa ating mga e-commerce platform, katulad ho ng Lazada at Shopee. Yan ho ay AI-enabled na. Kaya pag nagsha-shopping ho kayo dyan, magugulat na lang kayo na bakit niya natatandaan yung mga tinignan nyo ho mga produkto. Kasi po, AI-enabled na ho yan. Tayo ho ay dapat wag matakot sa paggamit ho ng AI. Ito ho ang future ho ng future ho natin, at wag dapat magdulot ng pangamba, at kung tayo man ay nangangamba, magumpisa ho siguro tayo sa pag-intindi muna kung ano ba ito, at subukan natin gamitin, at doon natin malalaman kung ito ba ay makakatulong ho sa atin o hindi. Yan ho ang aking panghuling mensahe sa inyo. At lubos ako nagpapasalamat sa pagkakataong mabigyan ko ho kayo ng mensahe tungkol ho sa paggamit ko ng AI, at paano ho nito napabuti ang aking lahat po ng aking mga gawain dito sa bahay at sa aking trabaho. Maraming salamat po. Great day! Mabuhay! Mga ka-AI, ako nga pala si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ma-access ang Sora 2 ng libre. Handa ka na? Tara, simulan natin ang AI tutorial na ito. Cat. I have no idea. Is this some kind of experiment? He looks serious. You good, Sam? You heard them. Jensen, deliver the GPU now. Lumabas na ang Sora 2. At grabe, sobrang astig. Libre na. Super powerful pa. May audio na ngayon, may cameo feature, at parang TikTok ng AI, puno ng generated videos at memes. Ang pinaka-cool dito, pwede mo siyang gamitin kahit wala ka sa US o Canada. Ano nga ba ang Sora 2? Ang Sora 2 ay AI video generation platform mula sa OpenAI. Imagine mo, parang TikTok pero lahat ng videos, gawa ng AI, gamit lang ang prompt. May mobile version, iOS, at desktop version, plus may social feed para makita mo ang creations ng ibang users. Pwede ka rin gumawa ng AI cameo. Ibig sabihin, pwede mong gamitin ang sarili mong muka sa mga video mo. Paano mo maa-access ang Sora 2 kahit nasa Pilipinas ka? Ito ang trick. Kailangan mo ng invite code at VPN. Mag-download ka ng VPN app tulad ng NVPN, Proton VPN, o Atlas VPN. I-set ang location mo sa United States. Pagkatapos, punta ka sa Sora website. I-enter ang invite code para makapasok. Kung wala ka pang code, maghanap ka sa OpenAI Discord o sa comment section ng mga tutorial videos. Madalas may nagbabahagi doon. At kapag nakapasok ka na, bibigyan ka rin ng 4 na invite codes para i-share sa iba. Somebody share the code! Look, I've got everything open. Just let me in. Please, I want access so bad! Me too! I'm ready right now! Send us the invite code! Paano gumagana ang Sora 2? Kapag nakapasok ka na,
makikita mo ang AI feed. Puro AI-generated videos, memes, at experiments. Pwede kang gumawa ng sarili mong video gamit ang generation bar. Ay type lang ang prompt mo. Piliin kung portrait o landscape. Pwede kang mag-upload ng sarili mong video o gamitin ang Cameo para ilagay ang mukha mo sa eksena. Parang AI movie maker sa loob ng isang social app. Astig, di ba? Mga paalala at tips. Iwasan mong gamitin ang mukha ng mga sikat na tao o copyrighted characters tulad ni Will Smith, Darth Vader, Star Wars, etc. Dahil pwedeng masensor. Pero nakakatuwa, gumagana ang mga fictional at cute characters kagaya ni Pikachu. Pwede ka ring mag-remix ng mga existing videos. I-click lang ang remix at palitan ang prompt mo. Para sa mga gustong maging AI creator. Hindi lang ito laruan. Sora 2 ay bagong platform para sa mga AI filmmakers, editors, at storytellers. Kung gusto mong sumikat bilang AI creator, ngayon ang perfect timing. Dahil bago pa lang ito, unang-unang makikinabang ang mga early adopters. Kaya mga ka-AI, kung gusto mong subukan ang Sora 2, maghahanda ng VPN, humanap ng invite code, at simulan mo na ang AI video journey mo. Ako po si The Voice Master, Pocholo de Leon Gonzalez. At ito ang iyong AI tutorial. Sora 2 is insane. How to access Sora 2 for free with invite code. Huwag kalimutang i-follow at i-subscribe sa AI Talks with the Voice Master sa YouTube, Facebook, at TikTok. Tandaan, sa panahon ng AI, hindi sapat ang boses mo. Dapat marunong ka ring gumamit ng teknolohiya. Alright, mga ka-AI, bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang ilang simple pero napakahalagang tips para hindi ka mapabilang sa mga mawawala pagdating ng 2030. Una, aralin mo ang AI. Hindi para palitan ka, kundi para tulungan ka. Huwag mong katakutan, gamitin mo siya bilang tool para mapabilis, mapaganda at mapalawak ang kaya mong gawin. Alright, so pangalawa, maging curious. Hindi defensive. Ang dami kasi mga defensive dyan, mga AI haters. Nakala mo sila lang ang magaling. Yung mga taong sarado isip, sila yung unang mawawala. Yung mga FOBO, fear of being obsolete, no? Pero yung mga nagtatanong, nag-e-eksperimento at willing matuto, sila magiging susunod na leader ng bagong mundo. Pangatlo, mag-invest sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging programmer o scientist, pero kailangan mong matutong mag-isip gaya nila. Analytical, strategic, at creative. Yan. Pero sa panahon ng AI, creativity and empathy ang pinakamahalagang kapital ng tao. Yun lang ang meron ako. No? Creativity and empathy. Kaya sigurado hindi ako makawala ng trabaho. Pero yung mga talent lang ang meron, walang empathy at creativity, goodbye. At panghuli, tandaan mo, hindi mo kailangan maging perfecto sa simula. At hindi mo kailangan maging perfect para magsimula. Ang kailangan lang, magsimula. Dahil habang nagdadalawang isip ang iba, ikaw, nag-a-adapt na. Panis! Talo mo sila kasi ikaw nag-adapt ka na. Sila, nag-iisip pa. Alright? So ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master. At ito ang AI Talks with a Voice Master. Ang programa nagtuturo, nagbibigay ng inspirasyon at nagbubukas ng isip ng bawat Pilipino para sa AI Revolution. Alright, sundan niyo po ako sa aking mga social media accounts. Sa Facebook, The Voice Master, Creative Voices, AI Voice Master, at AI Talks with the Voice Master. At ilike ang aming mga pages, AI Education PH, AI Negosyo, at Creative Voices Productions. Alright, so pakinggan niyo ang mga previous episodes namin. Nasa Spotify na po tayo. Kung hindi nyo pa napapanood, yung iba, nasa Spotify na tayo. At subscribe kayo sa YouTube channel, The Voice Master, para hindi nyo ma-miss ang susunod na AI Talks. Nandun rin po tayo. May AI Talks with the Voice Master channel po tayo sa YouTube. At lagi nyong tatandaan, mga ka-AI, sa panahon ng AI, ang tunay na lakas ay nasa taong marunong magbago, mag-adapt at magbigay ng inspirasyon. With that, marami pong salamat. Ito po ang AI Talks with the Voice Master, where the future speaks Filipino. God bless everyone!
Bye-bye! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahatayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. A-Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog, mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya,